Nagbigay linaw ang Pag-asa DOST kung ano ba talaga yung nag-trending na Aurora Borealis o Northern Lights na sinasabing nakita sa Pasay City kamakailan. Yan ang ulat ni Benji Durango. Andito po kami ngayon sa Pasay, sa tapat ng shore. Nag-trending sa TikTok ang video uploads na ito. Nagkulay pink ang kalawakan. Nagkataon namang kasabay ito ng pagsulpot ng Northern at Southern Lights sa magkabilang dulo ng mundo, dulot ng malakas na solar storm noong weekend. Nag-ala light show ang kalangitan sa mga bansang malapit sa North at South Pole. Pero nasa equator ang Pilipinas, kaya ang tanong ng lahat, posible bang magka-aurora borealis sa atin? Ang aurora phenomenon ay dulot ng pagtama ng solar storm sa mundo na isinasaboy ng araw tuwing may malakas na solar flare. Noong 1859, naitala ang pinakahuling malakas na geomagnetic storm. Sa panahon ito, sinasabing nakita ang aurora phenomenon hanggang sa bansang Hawaii na halos kapantay lang din ng Pilipinas sa equator. Tinawag itong Carrington event. May kwento na nakita ang aurora sa Pilipinas pero walang naisulat sa kasaysayan tungkol dito. Inayunan nito ng Astronomical Publication and Planetary Unit ng Pag-asa DOST. I don't know kasi walang masyadong physical evidence o kaya naman ay talagang concrete na pwede sabihin natin ng testament o statement na talagang totoo. Pero may posibilidad na maulit ito na maaaring sumabay sa 14-year solar cycle o panahong may pinakamataas na solar activity. Mangyayari ang solar cycle sa 2026. But I do believe na kapag ganun kalakas, definitely baka ang Pilipinas ay maaaring makakita ng sinasabi mo na Northern Lights. Siguro baka kung sa medyo extreme Northern Luzon ka na. Pero depende pa rin ito sa lakas ng solar flare at direksyon ng solar storm kung direkta bang tatama sa mundo. And may Aurora Borealis po ngayon dito. Tulad ng nangyari sa Pasay na nakunan pa ng video, nagpalit ng kulay ang kalangitan pero hindi dahil sa magnetic storm ng araw kundi dahil pala sa ilaw ng isang building doon na tumatama sa mababang ulap. Pero nais ng Pag-asa na tumaas pa ang kamalayan ng mga kabataan tungkol sa kalawakan. So, ito yung projector, ito yung pinag-isinding sky. Kaya ang planetarium sa Agam Road, Quezon City, nire-remodel ngayong buwan at matatapos sa Hunyo para muling buksan sa publiko. Kasama sa mga pinapalabas dito ang Aurora Borealis, ang maganda at masamang epekto nito sa mundo. Definitely, ay hindi magandang balita ito sa mga negosyo ng tungkol sa mga technology sapagkat sila maapektuhan, especially ang electricity at saka naman ito sa mga communication. Bubuksan na rin sa May 17 ang isa pang planetarium sa CDO at isa pa sa Cebu. Sakto ito, lalo't may binabantayan pala tayong tatlong celestial events, ang Perseid, Leonid at Geminid meteor showers na magaganap sa August, November at December. Kaya sila ay delighted every time na matatapos ng lecture at marami silang natutunan pagpasok nila at paglabas ng planetarium. Sagot ito ng gobyerno para hindi na rin mabiktima ng mga maling impormasyon na mababasa o mapapanood sa internet. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.